po, sir, more than the required numbers. Yes, well, the required was 1/3, umabot ng 215. As of today, I heard nasa 245 na tayo, may mga umabot. 245? Well, they signified their intention, yung mga wala sa bansa, mga may sakit. So 215 was within the complaint, but in terms of just to set the record straight, in terms of putting it on record, I believe there was an additional 30 that wanted to signify their intent. So 245 total, may intent. Counted in the complaint. I believe for archiving purposes, nasa 2. So I believe 80% of the lower house. Sir, sa press conference ni Sara kanina, sabi niya, wala daw siyang sinasabing... Wow, wait. Mga kotsero, eto ha. This already is a pagbabago ito. Malaking ano to. This already is a large, huge, gargantuan statement, mga kotsero. No? This is already a statement, mga kotsero. 80%, 80% of the House of Representatives have signed the impeachment complaint. 80%. Kaya nga nagkomento na dyan si Congressman Barbers. Ano sabi ni Kong Barbers? Pagpabor ng halos 80% ng mga kongresista sa VP Sara impeachment is the voice of the Filipino. Actually, mga kotsero, kasi, bakit ganun? Kasi po, mga kotsero, in essence, at least in essence ha, kahit hindi in practice, ang Kamara po, the House of Representatives, is the voice of the people. Sila po ang boses ng taong bayan sa gobyerno. Kaya nga per district sila. Kaya kada distrito. Kasi sila yung nagre-representa sa kanilang nasasakupan. Kaya ho yung ganun ng House of Representatives. So kung sasabihin mo na 80% ng mga tao sa House of Representatives ay boto sa impeachment, posible mo nang ma-count yan as the voice of the people. Mga kotsero, si Kong Sandro has been doing a lot of surprising things. Plot twist Plot twist after plot twist. Unang-una, mga kotsero, kahapon, di ba nga, nag-file ang impeachment complaint, di ba? And then, natuklasan natin na isa sa mga pumirma doon, o isa sa mga, we can say utak ng impeachment ay si Kong Sandro Marcos, which is already exciting in and of itself. Kasi hindi natin ina-expect kay Kong Sandro yan. Tahimik lang pala. Pero magugulat na lang tayo. Isa siya sa mga nag-isip nitong na impeachment complaint. Not just that, pero nagulat din po tayong lahat na siya po yung kauna-una pumirma, as in number 1, Ferdinand Sandro Marcos, something like that. And this is unexpected. Kasi nga, ang pagkakakilala natin kay Kong Sandro, tahimik lang yan And nakakabigla yung mga turn of events na. And tinanong siya tungkol dito. Sabi, why Sandro Marcos was first to sign the VP Sara impeachment? O, mas maganda kasi pakinggan natin straight from the horse's mouth. Pakinggan natin yung interview kay Kong Sandro. Well, katulad po sa sinabi ng ating Pangulo ay nung nagpirmahan na sa impeachment complaint ay tinanong ko siya kung ano bang advice niya. And tama naman yung sinabi niya. He said, do your duty as a congressman and uphold your oath to the Constitution that you swore to protect. And it's my constitutional duty to go through the impeachment process as an elected representative. Now, as to why I was the first one to sign, alangan naman kung sasabihin ng tao na gusto nilang kukukain yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea, sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady ng aking magulang at gusto niyang patayin ang Speaker. Ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? These are statements that can't be taken lightly, especially from someone with such a high position. Yun, may capability kasi. Kahit naman sino matinong anak na nasa katinuan, isang anak na nasa katinuan, gagawin din yung ginawa ni Kong Sandro. Kahit naman siguro sino. Kapag hindi ginawa sa iyang anak mo, magtanong-tanong anak kung mahal ka ba talaga ng anak mo? Pag hindi ginawa sa iyo yan, may nagbabanta sa iyo, tapos hindi ka pinagtanggol, medyo magtanong-tanong ka kung hindi ginawa sa iyo yan. But, alam nyo, mga kotsero, this is again in stark contrast to how some members of the family, quote-unquote, yung ibang miyembro ng mga Marcoses, is acting. Kabaliktaran ito. Patapusin muna natin si Kong Sandro. So, nagtataka na nga ako kung bakit nagulat yung tao. Alangan naman kung sasabihin mo kukukain mo lolo ko. Of course, I'll be the first one to sign. That should come as no surprise. So that's why I was the first one to sign. As to the allegations that I was the one who spearheaded
the movement for the fourth complaint, katulad sa sinabi ng Pangulo, I think people give me too much credit. I was given the opportunity to sign, and I did sign, but I did not spearhead any movement, or I did not try to convince anyone to sign. I think they did that on their own volition. I did ask what their opinions were, and if they were going to sign or not. But that's about as far as it, that's about as far to the extent as to my involvement in collecting the signatures. We gave Kong Sandro too much credit. Pero I think nagre-refer, ang sinasabi ni Kong Sandro dito is hindi yung kung sino yung nagsulat. Ang sinasabi niya ay kung sino yung nangala ng signature. Mga kotsero, parang kasi kung babasahin yung impeachment complaint, ang nakasulat doon, we the members of the Congress. So essentially mga kotsero, itong fourth impeachment complaint is really the manifestation of the House of Representatives. Kasi yun yung nakasulat na na plaintiff. We, the undersigned complainants. Sino yung complainants? Kami daw Kami na pumirma na complainant. Sino yung complainant? As the duly elected representatives of the people comprising of at least 1/3 of the members of the House of Representatives. So parang sila kasi, yung mga miyembro mismo ng Kamara, ang nag-file ng impeachment complaint. Ngayon, hindi naman yan lalabas ng basta-basta lang. Hindi naman yan parang kabuti lang na tumubo, nagkaroon ng impeachment complaint. Someone wrote this, may sumulat nito, at ang chismis nga na sumulat nito is si Sandro Marcos. Chismis yun. Pero syempre, dahil siya yung kauna-una sa listahan, posible siya rin nga yung sumulat nito. Posible lang naman. So tuloy natin yung interview kay Kong Sandro. First po, sir, more than the required numbers. Yes, well, the required was 1/3, umabot ng 215. As of today, I heard nasa 245 na tayo, may mga umabot. 245. Well, they signified their intention, yung mga wala sa bansa, mga may sakit. So 215 was within the complaint, but in terms of just to set the record straight, in terms of putting it on record, I believe there was an additional 30 that wanted to signify their intent. So 245 total ang may intent. Counted in the complaint, I believe for archiving purposes, nasa 2. So I believe 80% of the lower house. Sir, sa press conference ni Sara kanina, sabi niya wala daw siyang sinasabing Wow, wait. Mga kotsero, eto this already is pagbabago ito, malaking this already is a huge, gargantuan statement, mga kotsero, no? This is already a statement, mga kotsero, 80% of the House of Representatives have signed the impeachment complaint. 80%. Kaya nga nagkomento na dyan si Congressman Barbers. Ano sabi ni Kong Barbers? Pagpabor ng halos 80% ng mga kongresista sa VP Sara impeachment is the voice of the Filipino. Actually, mga kotsero, kasi, bakit ganun? Kasi po, mga kotsero, in essence, at least in essence kahit hindi in practice, ang Kamara po, the House of Representatives, is the voice of the people. Sila po ang boses ng taong bayan sa gobyerno. Kaya nga per district sila. Kaya kada distrito. Kasi sila yung nagre-representa sa kanilang nasasakupan. Kaya yung ganun ng House of Representatives. So kung sasabihin mo na 80% ng mga tao sa House of Representatives ay boto sa impeachment, posible mo nang ma-count yan as the voice of the people of the Philippines. Pwede mo nang sabihin yan, in theory. Ito bang masaklap? Alam niyo, ito yung pinakamasakit para kay Sara, mga kotsero. Kahit sabihin niyang, I'm okay. Plastic. Pataf effect lang yan, mga kotsero. Pataf lang yan. Paano lang yan? Pa-strong. Pero sa totoong buhay, umiiyak na yan. Imagine, 41 ng mga representante sa Mindanao ang pumirma sa impeachment. 41 out of 60 district representatives coming from Mindanao ang pumirma sa impeachment. Except, mga kotsero, si Margarita Nograles. Di siya pumirma, which I think, mga kotsero, is strategic. More than anything else, hindi yan hindi yan dahil sa ayaw niyang i-impeach si Sara. Pero mga kotsero, again, yung sa kanya po kasi, it is strategic. Bakit? She's running as Congresswoman of the 1st District of Davao City. So, okay lang yun. Walang problema doon. Pero alam naman natin ang laban ni Migs Nograles at saka ni Carlo Nograles. Alam
naman natin yan eh. Wala nang ano doon, wala nang question mark doon. Malinaw na yon, 'di ba? Lalabanan ni Mix Nograles si Pulong, lalabanan naman ni Carlo Nograles si Digong. So alam na natin may laban talaga sila. And yung pagpirma dito sa impeachment will just add unnecessary attention on them. So might as well wag na nga, 'di ba? Okay lang 'yun. Naiintindihan naman yata ng sambayan ng Pilipinas. So, but mga Kutsero, this is 41 out of 60. This is around what? 70-80%? 41 out of 60 congressmen. Ang dami nito ang kumukontra na dito sa kay Sara Duterte. Kumukontra na sila, guys. Ang laki. That's majority ng Mindanao. Kaya minsan napapaisip talaga ako, mga Kutsero, bakit malakas sa survey si Sara sa Mindanao. Minsan iniisip ko sa Davao City lang talaga sila nagsa-survey. Di ba yung mga survey companies, di ba palagi parang ang laki-laki ng score ni Sara sa Davao, nasa 98, 99%. Feeling ko sa Davao City lang sila nagsa-survey.